Kaya nauhuli ako akong pinakakulitan eh, kasi hindi ako magaling sa English. Minsan, nakipag-away pa ako kay Google. Sabi ko, ano ka ba? Umayos ka naman, Google. Nakasalalay dito yung ano ko. Umayos ka naman. So, kaya nagpahuli ako kasi nandiyan yung takot. Pero may binigay sa akin na verse si Lord. Yung Psalm 118. The Lord is with me. I will not be afraid. Ang ganda ng verse. Ano bakit tayo matatakot? Nandiyan naman si Lord sa akin. Diba? Natatakot. Akbagan natin yung mga ano natin, yung pangarap natin na gusto mag-serve kay Lord. Gusto mag-serve. Kasi hindi na tayo mga baby Christian, di ba? Gusto pa natin na magiging baby Christian na tayo, uupo lang tayo dyan? Siyempre hindi. Kailangan natin mag-grow. Di ba? Sabi nga yung mga matataba para kay Lord. So, medyo tumaba na ako. Amen! So, umpisan ko na sa aking icebreaker. So, nung 9 or 10 years old ako, kung hindi ako nagkamali, mayroong isang matanda na bigla na lang sumumpot sa amin. Hindi namin kilala, makalapit na Mario, hindi namin kilala. So, may iniwan siya mensahe sa amin. Hindi ko alam kung sino yung mga kasama ko. Basta, yung mensahe niya sa akin, sabi niya, pag nanaginip ka ng church, ibig sabihin tinawag nga ni Lord. So, ako naman, sa murang edad ko, talagang gabi-gabi, nag-aantay ako ng ano, sana nanaginip ako ng church. Kasi excited ako na, sana managinip naman ako, Lord. Talagang ako dun sa tumanda talaga ako, hindi pa rin ako nanaginip. So, nung nakarating ako dito, may nag-invite sa akin dito, mga after ilang months, nanaginip ako. Grabe tuwa ko. Ang panaginip ko, diyan kaming dalawa ni Sister Grace. Ang sabi ni Sister Grace, yun lang talaga, ang napakalinaw talaga namin sinabi ni Sister Grace, ang sabi niya, ito ang daan papuntang langit. O, ito ang daan papuntang langit. Yun ang sabi niya. So, nagising ako, yung panaginip ko, ang haba-haba nun, pero ang matandaan ko lang is yung sinabi ni Sister Grace. So, hindi lang isa, dalawa, tatlo yung ano ko panaginip ko. So, yung pangalawa, agdanan yung una. Yung pangalawa, dito pa rin. Dito, dyan ako nakahiga. Tapos, nandyan yung mama ko at mga anak ko. Pero parang naghihinalo na ako kasi dinaganan ako sa Satanas. Hindi ako nakagalaw. Parang bangungot niya pa yun. Sabi ng mama ko, huwag kang mag-alala, hindi ka namin iiwan. So sabi ko, ma, ito na yung last ko, hindi na. Pag hindi ko pa nabigkas yung Lord Jesus Christ, mamamatay na ako. Kasi bangungot na yun eh. So nung nilakasan ko talaga yung talagang binuhos ko yung lakas ko na Lord Jesus Christ, nabigkas ko talaga. Totoong bigkas na napasigaw ako. So nagising ako. Kasi nung Saturday night. Kasi pagkatapos ng anniversary ng tuluan natin. Nung the next Sunday, nagbabalak ako na hindi mo na mag-church kasi may tampuan kami ng anak ko. So sabi ko, mag-liwalo na ako. So hindi ako nag-church. Nagbabalak ako din, hindi mag-church. Alam mo nung muntik na ako mabangungot, gumiretso ako kaagad, nag-base ako kaagad, hindi na ako nagdalawang isip na mag-church. Sabi ko, sorry Lord, kasi ang binabala ko hindi ako nagtagumpay. So, ayaw ni Lord na malinis ako, maano ko rin bang daan. So, sa pangalawa ko panaginip na doon si Satanas, dinaganan niya ako. Una ko panaginip is yung agad. Tapos yung pangatlo, si Lord Jesus Christ, nakaupo dito nakatalikod. Kami pa rin dalawa ni Sister Grace na gayon. Andiyan kami kami natatulog dito sa church. Si Lord, hindi ko nakita yung mukha niya, nakatalikod lang siya, nakaupo. Binigyan niya ako ng papel. Parang kakon siya. Ano siya? Parang yung papel na ginagamit sa school. Tapos, hinati ko, binigay ko kay Sister Grace. Sister Grace, hinati din niya sa 12. Binigay niya sa mga kasamahan dito, pero wala akong nakita, kami ng tatlo. Diba, yung una kong panaginip is hagdanan. Tapos, yung pangalawa, si Satan.
passion ko na tulad sa Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ang inaano ko lang, ang pagkakaintindi ko, gusto kong lumapit kay Lord Jesus Christ, pero nandiyan si Satan sa gitna. Ayaw akong palapitin. Pero talagang hinahakbangan ko yung gusto kong lumapit, gusto kong mag-serve sa Panginoon. Amen? Yung matanda na yun, iniisip ko, si Lord yun, si Lord Jesus Christ, yung nagbigay ng mensahe sa akin. Amen? So yun lang po ang aking icebreaker. Grabe ka ba, nauuso na yung isang kape? Kasi sabi ni daw, hindi daw mapanervyos doon. Oo, palitas ka lang. Ayun mga kapatid ha, lakasan nyo yung imin ha, kasi nakasalalay sa inyo yung grades ko. Alam ko hindi ako magaling dito, pero pag malakas yung imin nyo, baka sakaling makapasa ako dito sa pagsubok na ito. Final hatol na ito. Amen. So mga kapatid, ito yung passage ko ngayon. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. It's important to remember that forgiveness scripture like Matthew 6:14 remind us that open forgiveness to those who have wronged us. Amen. Thank you, Lord, sa passage na ito, Lord. Lord, kung ano man yung mensahe na bibigay mo sa amin, Lord, buksan mo ang aming mga puso't isipan para matanggap namin ito, Lord, at i-apply namin sa mga buhay namin. Amen. Thank you, Lord. So, yung subject ko is forgiveness. Yung theme ko is forgiveness is freedom. Yung transition ko, why we need to forgive. Ano ba ang ibig sabihin ng forgiveness o pagpapatawad? Ang ibig sabihin ng pagpapatawad, hindi yan para sa iyo, hindi yan para sa ibang tao, kundi para sa iyo, para palayain yung sarili mo sa mga maling ginawa mo. Forgiveness is freedom. So bigyan natin ng kalayaan yung sarili natin sa pamamagitan ng pagpatawad. Huwag natin iikip dito yung mga hinanakit na hindi naman dapat. Hindi naman dapat itago dito sa puso kasi lason yan. Pag nagtatago ka ng buot dito sa puso mo, unti-unting lalasunin yung utak mo. Diba? Amen? Amen. So mayroon po akong tatlong points. Una, first point, remember God's forgiveness. Number 2, let go of the pain. And number 3, pray for the person who hurt you. Amen? Amen. So dito tayo sa number 1. Unang point. Remember God's forgiveness. Yung verse Ephesians 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgive you. Amen? Amen. Mayroon po ba tayong marami tayong nakasalunong mga kaibigan na medyo mataas yung tingin sa sarili, mataas yung pride, na mapagsabihan lang ng konti, nagdadamdam ka agad, yung ito kasi si ganyan, tapos parang gusto mo nang maghiganti rin kasi sinaktan ka ng isa, ayaw mong alamangan sa isa. So, ayaw mong magpakumbaba, pero sabi ng Lord, mahal niya yung mga tao magpakumbaba, yung may mabuting puso. Share ko sa inyo yung nangyari sa akin na yung isang kaibigan, tinatanong ko siya kasi lagi na iniinsulto yung isa kong kaibigan. Ang sabi ko, bakit ko ba siya iniinsulto lagi? Ang sabi niya, ano lang ba natapos mo? Kulang pa yan.
pinag-pray ko siya. Sabi ko, parang nilagay ko yung sarili ko sa sarili niya. Sabi ko, siguro may pinagdadaanan ko. Iniintindi ko siya, pray ko siya. Hindi ko siya ginantingan. Kasi alam ko na kapag gagumanti ka, pag binato ka ng masakit na salita, pag ginantihan mo, wala kang ginantihan sa kanya. Amen? Amen. So kapag ginawaan ka ng masama, huwag kang gumanti. Hayaan mo siya, gumawa ka ng mabuti sa kanya. Hayaan mo siya ma-realize niya na mali na yung ginawa niya. Amen? Amen. Kasi pag gantihan ng gantihan, ano mangyayari? Diba? Amen? Kailangan natin magpakumbaba, magpatawad. Kasi pagka hindi ka nagpatawad, ikaw din ang mahihirapan. Sino pinahirapan mo sarili mo? Paano ka wala kang peace of mind. Diba? Kapag hindi ka nagpatawad, lagi kang galit. Lahat ng nakikita mo sa paligid, pangit. Lahat ng naririnig mo, hindi maganda. Kasi may ano ka, may galit ka dito sa puso. Kaya, mga kapatid, palayain natin yung sarili natin. Mahalin natin yung sarili natin sa pamagitan ng pagpatawad, pagpakumaba. Amen? Kagaya ng yung story ni King David at ni Hari Saul. Maraming ginawa si Hari Saul kay David, Hari David. Nung nasa ano na siya sa kuweba, nagmamadaling lumabas si Hari David. Tinapos siya si King Saul. Tinapos siya ni King David. Sabi niya, Hari Saul, bakit ka naniniwala na kaya kitang patayin? Ang sabi ni Hari Saul, hindi kita kaya magbuhatan na ako makamay dahil ikaw ang pinili. Ito papatunayan ko, gumupit siya ng kapirasong damit sa kanyang laylayan at ito ang patunay na hindi kita kaya magbuhatan dahil ikaw ang pinili. Ikaw ang pinili ni Yahweh. So hindi kita kaya magbuhatan, hindi kita kaya gawaan ng masama. Diba? Kaya natin na magpatawad sa mga tao na nakit sa atin. Kaya natin gumawa para sa Lord. So, pag gumanti tayo, wala din mangyayari. Ikaw din ang mahihirapan sa sarili mo. Diba? Lagi ka nilang galing. Para kang sinakupa ng langit at lupa. Nangungulubot na yung mga natin dito pag lagi tayong galit. Ba't kasi din yung mga tao laging galit? Nangungulubot yung yung dito, nagkakaroon ng breakdown. So, huwag po tayong magalit. Alisin yung mga sakit dito sa puso, pagpatawad, pagpakumbaba. Amen? Amen. So, punta na tayo sa pangalawa, pero tandaan po natin yung theme natin. Yung subject natin is forgiveness. Yung theme natin is forgiveness is freedom. Amen? Amen. Amen. Kabado, pero nandyan si Lord. So, yung pangalawang point, let go of the pain. May verse po tayo, Romans 12, verse 19. Do not take revenge, leave it for me, and I will treat them as they treated you. Amen? Mahirap kaya ilang lalo na, Lord, mahirap i-let go, Lord. Kasi sinasaktan ako ng paulit-ulit. Nangungutang siya sa akin ng hindi binabayaran. So, paano ko i-let go, Lord? Ang natin, parang lagi akong sinichismis doon sa kapitbahay. Lord, paano ko i-let go, Lord? As sakit dito. Diba? Ang sabi ni Lord, leave it to me. Diba? Pero tayo, niisip natin na pag sinabi ng ngipin sa ngipin, mata sa mata, pag ginawaan mo ako ng hindi maganda, gagawin ko rin sa'yo para makaganti ako. Masarap sa tayo kasi masarap sa pakiramdam kapag makaganti tayo, pero hindi natin iniisip na pagka sumanti ka, wala ka nang pinagkaiba sa kanya. Yes. Diba? Kagaya ng buhay ko, siya sa inyo.
before ako before ako na ibang bansa, grabe yung sakit dito. Grabe yung inaalala kong oo. Grabe yung galit ko sa asawa ko kasi inisip ko, Lord, bakit niya ako ginaganyan? Wala naman akong kasalanan. So, lagi hindi ginaganyan. Lord, bakit ako ginaganyan? Wala akong kasalanan sa kanya. Bakit pinahirapan niya yung pamilya ko? So, nag-abroad ako, bit ko yung galit nila. Sobrang bigat. Ang hirap kaya. Ang hirap mamuhay na may galit ka sa puso mo. Kasi, lagi mong nakikita sa ano na, puro pangit yung makikita mo sa paligid mo. Wala kayo ba makikita na ano maganda? Puro pangit. Hanggang sa nakarating ako dito, in-invite ako dito, alam niyo mga kapatid, ang una kong narinig dito na pinipress ng brother is forgiveness. Alam mo yung narinig ko yung forgiveness? Grabe para akong binuhusan ng ano, malamig na tubig na binuksan ni Lord yung puso ko at isip ko para magpatawad. Hindi naman madaling magpatawad kasi lalo na pagka sobrang sakit na talaga yung ano mo, yung nararamdaman mo, talagang hindi madaling magpatawad. Pero pag binuksan ni Lord yung puso mo at isip mo, unti-unti kaya magpapatawad mo yung taong nananakit sa'yo. Amen? Kahit hindi madali, pero pag binuksan ni Lord yung puso mo sa pagpapatawad, unti-unti na yan hanggang sa mawala na yung sakit. Amen? So, ngayon, talagang napatawad ko na siya, pero hindi ibig sabihin na magbalik siya. Napatawad ko lang siya kasi ang sarap sa pakiramdam pag pinalaya mo yung sarili mo. Pinatawad mo kasi lason niya dyan sa ano mo. Lason niya sa dibdib mo na kapag patuloy mo pinangahawakan yung galit mo, paano ka makamove on? Amen? So, punta na tayo sa number 3. Pero yung subject ko, i-remind ko sa inyo ha. Forgiveness. Nasalakay sa inyo yung ano. Forgiveness. Yung team. Forgiveness is freedom. Oh. Number 3. Paalis agad. Pray for the person who hurt you. Lord, paano ko siya ipag-pray? May utang ka siya sa akin, tapos mag-pray ko siya. Hindi na. Diba? Ganyan tayo mag-isip. Pero kung hindi mo kaya mahalin, ay ito yung verse pala. Sorry. Nagmamadali. Ito yung verse. Luke 31, verse 35. But love your enemies. Do good to them without expecting to get anything back, then your reward will be children of the most, because He is kind to the ungrateful and weak. Amen? Amen. Yun na nga. Kung hindi nyo kayang mahalin, yung mga kaaway nyo, yung mga nanakit sa inyo, ipag-pray.
nahulog siya sa sa balon. Tapos, ginawang alipin, ginakasahan. Ang dami, grabe ang kait ng buhay natin. Pero, pinagwala siya ng Panginoon kasi yung puso niya, pinili niya magpatawad. Sinurinder niya lahat sa Panginoon. Amen? Amen. So, kailangan din natin magpatawad. Amen? Amen. Kasi may amen. Amen. Amen? So, ulitin ko lang ha, yung subject natin, bilisan ko kasi nandiyan pa si Mami, forgiveness. Yung theme natin, forgiveness is freedom. Amen? So, yung tatlo kong points, remember, yes, forgiveness. Yung pangalawa, dala lang, let go. Okay. Pagpangatlo, pray for the person who hurt you. Amen? So I am now about to end my God's message to us today, brothers and sisters. It is my wishes and pray to the Lord our God, who gave this message to us, that we will leave our garden filled with message today. Amen? So may challenge ako sa inyo mga kapatid. Gusto nyo bang mabuhay na tahimik, na mapayapa, at ma-enjoy ang buhay na gusto ni Lord sa atin? Magpatawad po tayo para sa sarili natin, hindi para sa ibang tao. Amen? Amen. So remember this always, may the Holy Spirit remind us in our daily life. This message will surely bless us, protect us, strengthen us. In Jesus' name, amen.